Hay nako, malapit nang matapos ang termino ko sa pagiging mayora. Eleksyon na at ilang buwan na lang, babalik na ako sa pagiging ordinaryong mamamayan. Kahit na naging matiwasay at mapayapa ang aking pamumuno, ay namimiss ko pa rin ang dati kong buhay bago ako pumasok sa politika. Kung hindi lang namatay ang aking mister, ay malamang hindi ko talaga papasukin ang maduming laro ng politika. Kahit nga noon, nabuhay pa siya, ay tumututol ako sa kanyang kagustuhan na magpolitiko. Nagbago talaga ang buhay namin nang nag-iisa kong anak na si Archie, lalo na nung mahalalang aking mister bilang isang vice mayor. Ngunit dahil sa hindi inaasang pangyayari, ay namatay ang mister ko dahil sa atake sa puso. Stress na stress siya dahil sa mga iskandalong kinakasangkutan niya. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Hindi man ako naniwala sa mga issue na ibinabato sa kanya, ay nakumpirma ko nga na totoo ang mga paratang. Kaya ako ang pinalit sa mister ko sa pagiging kandidato, sa pagiging vice mayor. Hindi ko talaga gusto na maging kapalit na mister ko. Kaya lang, dahil sa awa ko sa mga taong sumusuporta sa mister ko, nakumbinsi akong tumakbo sa pagiging vice mayor. At sa awa ng Diyos, ay pinalad akong manalo. Nung magsimula na ang termino ko, ay nawalan ako ng oras sa anak ko. Naging mahirap sa kanya ang aking pagpasok sa politiko dahil hindi naman magagawa ang mga normal naming gawain. Madalas siya nagtatampo sa akin at paminsan-minsan ay hindi man lang siya umiimik pag kinakausap ko siya. Mas lumala pa nung may manliligaw sa akin na kaalyado ng mister ko. Mas dalas niyang binabastos at pinapahiya ang aking mga manliligaw sa harap ng marami. Kaya napilitan akong i-busted siya dahil magkakaroon ng iskandalo ang mga ginagawa ng anak ko. Simula noon ay nagdesisyon ako na ituon ko na lang ang pansin ko sa aking trabaho. At dumating na nga ang araw ng eleksyon. Wala akong inendorso na politiko na kandidato dahil alam ko na kahit sino man ang manalo ay tiyak na magiging mabuti at magaling na leader. Paglabas ko sa voting precinct ay sinundo ko ng anak ko. Ma, sakay na kayo dito. Di ba? Mother's Day ngayon. May sorpresa ako para sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ko at dali-dala akong hinila pasakay sa kanyang sasakyan. Nabigla at nagulat ako sa ginawa ng anak ko. Anak, saan mo naman ako dadalhin? Ma, di ba nga? Sorpresa? Relax lang ma. Siguradong magugustuhan mo to. Magkayakap kami ng anak ko habang bumibiyahe kami papunta sa lugar na hindi ko alam. Pagtigil ng sasakyan, tinakpan ni Archie ng panyo ang mga mata ko. Inilalayan niya ako habang kami ay naglalakad papasok sa isang pamilyar na lugar. Pagtanggal ng takip ng aking mga mata, ay namangha at napaluha ako. Ito ang dati naming bahay nung hindi pa ako politiko. Napapaligiran ng palamuti ang paligid ng bahay at may tumutugtog ng musika. Napayakap ako ng maigpit sa anak ko. Anak, salamat sa sorpresa mo. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo ito lahat. Walang anuman. Bumawi lang ako sa pagiging pasaway ko. Sorry ma, sa lahat ng nagawa kong pagkakamali. Mahal na mahal ko kayo. Mahal din kita, anak. Walang sinuman ang magpapalayo sa atin. Magkahawak kamay kaming pumasok sa dining room na may maliit na mesa na may mga dekorasyon at mga upuan. May mga waiter pa at chef na naghahanda ng aming pagkain.
Habang hinihintay namin ang pagkain, ay nagkwentuhan muna kami at sinariwa ang mga alaala sa bahay na to. Ma, buti pa nung hindi ka politiko, si Papa, namuhay tayo ng normal at payapa. Hindi gaya ngayon. Ma, gusto kong bumalik tayo sa dati, nung namuhay pa tayo ng tahimik at walang pangamba. Anak, miss ko na rin ang dati nating buhay. Sana nga, bumalik sa dati ang buhay natin. Ma, pagkatapos natin kumain, punta tayo sa kwarto. May sorpresa ako sa'yo. Sige anak, basta hindi ito prank ha. Ma naman, hindi ko gagawin yung ginawa ko kay Congressman Hunyo. Promise? Paninigurado ko sa kanya. Oo naman, promise. Andito ng pagkain. Kain na tayo. Inihanda ng waiter ang paborito naming pagkain. Pansit Malabon, lumpiang Shanghai, at crispy pata. Masaya kaming kumakain habang nagbibiruan, pero napapansin ko na medyo malagkit ang tingin sa akin ng anak ko. May binabala kaya siya? Kung meron man, sana ituloy niya. Anak, matagal na akong uhaw. Huwag Mariana. Ikaw ang mayora. At isa pa, anak mo yan. Hindi gagawin ng anak mo na higit pa sa pagiging ina ang tingin niya. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa kwarto. Pagkasara ng pinto, bigla niya akong sinunggaban ng halik. Kaya naitulak ko siya sa aking sobrang gulat. Anak, hindi natin pwedeng gawin to. Nanay mo ko. Anong sasabihin ng mga tao pag nalaman nila ito? Ma, wala naman akong pake sa sasabihin nila. Ang mahalaga, mahal na mahal kita. Hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. At muli na naman niya akong hinalikan. Nagpupumilit akong pigilan siya. Pero bandang huli, pumigay din ako. Dahil sa sobra kong kahiligan at pagnanasa para sa kanya. Matapos ang mainit naming halikan, ay tinulak niya ako sa higaan. Agad siya nagtanggal ng kanyang mga damit at ganon din ang ginawa ko sa aking sarili. Pinag-init niya ako at nadala niya naman ako dahil sa aking pagkauhaw. Sa tawag ng laman, hindi ako makapaniwala na sa sandaling oras, narating ko ang unang rurok ng kasiyahan. Matapos yun, ako naman na nagpasaya sa aking anak. Agad niya rin narating ang rurok ng kasiyahan. At dito, naganap ang isang hindi dapat mangyari sa aming dalawa ng aking anak. Pero ano nga bang magagawa ko? Tao lamang ako at may pangangailangan din. Alam kong mali ang nangyayari sa amin ni Archie, pero ito ang hinahanap ng aming mga katawan. At matapos ang pangyayaring yun, nakatulog kami ng mahimbing. Pagdating ng umaga, ay muli na namang naganap ang aming mainit na sandali. Noong kami ay naliligo, magkasabay kami at natukso kami ng muli. At simula nga nun, mas naging malapit kami sa isa't isa. Napapansin ng media na medyo naging malapit kami, higit pa sa mag-ina. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga, masaya ako sa piling ni Archie. Pagkahalal ng bagong mayor na isang ding babae na katulad ko, umuwi kami sa probinsya ko. Alam kong naging magaling at mabuting pinuno ng bayan na yon ako. Doon din namin nalaman na buntis ako ni Archie. Kumalat ang haka-haka na si Archie ang ama ng dinadala ko, pero hindi ito masyadong napag-usapan dahil may mas malaking iskandalong natuklasan. 2 buwan na lang at manganganak na ako.
Grabe kung mag-alaga si Archie sa akin. Lalo na, kambal na babae ang magiging anak namin. Wala na akong hahanapin pa. At sapat na kaming dalawa ni Archie at ang magiging mga anak namin. Mas masaya ako at mas kontento ngayon sa aking buhay.